Hello po, ako si James Sikat. Tatalakayin natin ngayon ang GMO. Ang agrikultura ay kinakailangan upang mabuhay ang sangkatauhan. Ang paglobo ng populasyon ng mga tao ay sanhi ng pagputol ng mga kahoy sa kagubatan upang gawing farmlands. Ang deforestation ay hahantong sa pagkawala ng biodiversity. Ang pagkawala ng mga predators ay sanhi ng pagrami ng mga insekto. Ang mga insekto or pest ay nakakapinsala sa ating mga pananim. Kaya napipilitan ang mga magsasaka na gumamit ng insecticide or mga medisina na pangpuksa sa mga insekto. Ang mga medisina o ang mga insecticide ay nakakaepekto sa ating kapaligiran. Kaya hahantong na naman sa karagdagang pagkasira ng biodiversity. Ang deforestation din ay nagpapataas ng erosion ng topsoil na may sustansya or fertile na lupa. Ito ay nagresulta ng demand ng fertilizer. Ang paggamit ng mga pataba ay maaaring magdulot ng labis na nitrogen or phosphorus deposit sa mga anyong tubig mula sa runoff na galing sa sakahan. Ito ay magresulta ng eutrophication. Ang eutrophication ay ang pagdami ng algae sa tubig. Kapag namatay ang algae, ang mga mikrobyo na kumakain sa nabubulok na algae ay dadami at magkukonsumo ng dissolved oxygen sa tubig. Ang pagkaubos ng dissolved oxygen ay maaaring maging sanhi ng pagkapatay ng mga isda. Ito ay tinatawag na fish kill. Ang climate change ay nagdudulot ng tagtuyot, kaya hindi lalago ang mga pananim dito. Magdudulot din ang climate change ng mantiding pag-ulan, kaya ito'y nakakapagsanhi ng pagkabulok ng mga pananim. Ang lahat ng ito ay maaaring magresulta ng mababang ani at pagkawala ng mga kita. Ang pagkaroon ng piste at low fertility na lupa or pagbabago ng klima o ang tinatawag na climate change ang dahilan kung bakit mahirap at magastos ang pagsasaka. Kaya tinutugunan ng mga sayantipiko ang isyong ito sa pamamagitan ng pagdiskubre sa genetically modified organism or GMO. Ang mga halaman or hayop na gawa sa GM ay nilikha sa pamamagitan ng pagbago ng kanilang genetic code. Ito yung mga genes na hindi makapag-survive sa climate change o mga atake ng mga pest. Ang pagbago ng genetic code sa pamamagitan ng genetic engineering upang sila ay may resistensya sa sobrang tagtuyot at sa iba pang sakuna. Ang desired na gene o genetic material ay pinapasok sa mga buto or bagong fertilized na mga semilya upang ang mga plants products or hayop ay lalago kasama ng bagong gene at bagong karakteristik tulad ng mga halaman na maaaring mabubuhay sa tagtuyot or mga hayop upang magbigay ng karne or maaaring makagawa ng mas maraming gatas kaysa sa kanilang non-GM na mga counterparts. Ang mga halaman na hayop or GM ay maaring idinisenyo upang makinabang ang mga magsasaka tulad ng maging masustansya na mas masarap na pagkain, lumalaban sa mga sakit at tagtuyot na mga crops, hindi na magastos sa farm inputs, lumaki ng mas mabilis at ma-harvest kaagad at in a short period time lamang at gagamit ng kunting pestisidyo at pataba na maging resulta ng mas malaking kita.
Kagaya ng gene therapy, ang proseso sa paggawa ng GMO ay nagsisimula sa pag-identify sa gene of interest. Ang gene na ito ay in-isolate. Ito ay kinokopya ng ilang beses sa proseso kung tawagin ay gene amplification. Ang mga bakterya ay may DNA na tinatawag na plasmid. Ang mga plasmid ay pabilog or circular na mga molecules na gawa sa DNA. Ang desired gene ay ikakabit or ipapasok sa plasmid. Ito ay teknolohiya kung tawagin ay recombinant DNA. Ang plasmid at virus ay dalawang uri ng vectors na ginagamit sa panghahatid ng gene sa paggawa ng bagong species ng GMO. Ang mga plasmid ay ginagamit upang baguhin ang mga halaman, habang ang mga virus ang vector na ginagamit upang baguhin ang gene ng mga hayop. Ang kawalan ng kakayahan na makakita ng maayos sa gabi ay tinatawag na light blindness or nyctalopia. Ang pagkabulag sa gabi or ang light blindness, lalong-lalo na sa mga bata, ay sanhi ng kakulangan ng vitamin A. Ang kakulangan sa vitamina A ay pinakamataas sa bansang Saharan Africa at South Asia. Kaya dinedevelop ang bigas na tinatawag na Oryza sativa na tinatawag ding the golden rice. Ito ay genetically na pinaprocess upang makagawa ng beta-carotene, isang molecule o molecules ng vitamina A na maaaring tumugon sa problema sa nyctalopia. Ang golden rice ay gumagamit ng dalawang beta-carotene biosynthesis na mga genes. Isang genes na mula sa halamang daffodil at isang genes na mula sa soil bacterium.